Napansin mo ba na may malubhang sakit sa pag-iisip si Luigi? Alam mo ba ang malungkot na katotohanan sa likod ni Donkey Kong? At alam mo ba kung bakit talaga na in love si Peach kay Mario? Kaya ito mga kaibigan ang mga bagay na napansin lang ng mga matatanda sa pelikula ng Super Mario. Si Luigi ay dumaranas ng anxiety. Sa buong pelikula, si Luigi ay laging takot at masasabi mong duwag siya. Para sa mga bata, nakakatawa lang ito. Pero kung susuriin mong mabuti ang mga kilos ni Luigi, mapapansin mong talagang dumaranas siya ng anxiety. Palaging mukhang kinakabahan si Luigi at bihira siyang maging kumpiyansa sa sarili. Parang ang lagi niyang iniisip ay ang pinakamasama. Kung pagsasamahin natin ito sa eksena ng pamilya, magkakaroon ito ng saysay. Ang toxic na pamilya ni Mario ay hindi lang nagdulot ng kawalan ng kumpiyansa kay Mario, kundi posibleng nakaapekto rin ito kay Luigi. Inakala ng isip niya na puro masama lang ang nakikita sa mundo, at hayaan ninyong sabihin ko na si Luigi ay malinaw na representasyon ng pagkabalisa. Lahat ng paraan ng kanyang pag-uugali at kung paano niya hinaharap ang mga sitwasyon ay eksaktong nararanasan ng isang taong may pagkabalisa. Pagkatapos malaman ito, kung titingnan natin muli ang ilang mga eksena kung saan lumalabas si Luigi, mapapansin nating hindi talaga normal ang kanyang mga kilos. Mapapansin mo may tinatago siya sa kanyang isipan. Kung naranasan mo na magkaroon ng pagkabalisa, siguradong mas maintindihan mo ang karakter ni Luigi. Napansin niyo ba ito? Si Bowser ay isang stalker. Isang nakakabahalang detalye na napansin lang ng mga matatanda ay na si Bowser ay hindi talaga umiibig kay Peach. Sa halip, lubos siyang obsessed at frustrated kay Peach. Simula pa lang, umiikot na lahat kay Peach. Hindi niya ganun pinapansin ang kapangyarihan. Gusto lang niyang matanggap siya ni Peach bilang asawa. Palagi siyang nangumulit tuwing may pagkakataon. At kung dadalhin natin ito sa totoong buhay, talagang nakakatakot ito. Isipin mo na lang na palaging may taong gusto makasama ka at gagawin ang lahat kahit masama para manatili kang kasama niya. Grabe, hindi na nakakatuwa yun. Sa totoo lang, parang pinag-uusapan na natin dito ang isang stalker. Kapag naintindihan natin to, mapapansin natin na ang kantang Peaches sa piano ay hindi talaga romantiko. Sa totoo lang, kanta ito ng isang obsesyubong psikopata na handang gawin ang lahat para lang makasama ang taong gusto niya. Yan ang talagang madilim. Para sa iba, ang ugali ni Bowser ay talagang katawa-tawa lang. Pero sa totoong buhay, ang mga ginagawa ni Bowser kay Peach ay pwede magtapos sa pinakamasamang paraan. Isipin nyo lang ito. Maaring ihambing natin ang mga asal ni Bowser sa kanta ng Every Breath You Take ng Police. Para sa marami, nakakabahala talaga ang lyrics nito. Parang isinulat ito ng isang stalker. Nakakatakot talaga yon. Sa totoo lang, detalye ito na adulto lang makakapansin. Na-in-love si Peach kay Mario dahil wala siyang ibang pagpipilian. Sa mga video game, hindi pinaliwanag kung paano gumagana ang mga mundo sa Mario. Lumilitaw tayo para mamolekta ng mga bituin, talunin si Bowser at iligtas ang prinsesa. Siyempre, sa huli, binibigyan si Mario ng halik sa ilong ni Peach bilang gantimpala. Pero sa pelikula, nagbago na ang lahat ng ito. Pinalalabas nila na mula pagkabataan ni Peach, hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Lalo na sa isang lalaki. Kapag matanda ka na, mas nauunawaan mo ito kumpara noong bata ka pa. At kung iisipin mo, si Peach ay isang mahalagang babae at mataas ang kanyang halaga. Kaya, para lang ma-inlove siya sa isang pandak na tubero, parang isang pantasya lang yon. Kaya, basta nakita natin sa pelikula, napagtanto natin na si Peach ay na-inlove lang kay Mario dahil siya lang ang naging tanging papipilian niya. Hindi, dahil talagang naakit siya kay Mario. Ngayon may magtatanong, bakit hindi siya na-inlove kay Luigi? Kung ikukumpara natin si Mario kay Luigi, mas matapang si Mario, mas mature, pero lalo na siyang mas nakasama ni Peach. At ganito rin siguro ang kaso ni Luigi kay Prinsesa Daisy. Talagang kapag narinig mo, parang malungkot, pero realidad ito na mga matatanda lang ang nakakaintindi. Masamang ama ba si Cranky Kong? Mula pa lang sa unang paglabas ni Cranky, malamig at malayo ang pakikitungo niya sa anak niyang si Donkey Kong.
Hindi siya mukhang amang ipinagmamalaki ang anak kahit gumawa si Donkey Kong ng kamanghamanghang bagay. Tinitingnan lang niya ito na parang normal lang si Donkey Kong. At ngayon magtatanong kayo, ibig bang sabihin nito ay isa siyang masamang ama? Mga kaibigan, ang totoo, ang mga ginawa niya ay nagdulot ng matinding trauma kay Donkey Kong. Dahil hindi siya humahanga o bumabati kay Donkey Kong, nagsimula mapakitang gilas si Donkey Kong para mapansin siya. Napakahigpit at istrikto ng kanyang ama na halos winawasak na nito si Donkey Kong sa loob. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit sobrang OA at mayabang si Donkey Kong nang una natin siyang makita sa laban kay Mario. Hindi niya ito ginagawa para magpasikat, kundi para makuha ang approval na kanyang tatay. Dahil dito, pagkatapos matalo ni Mario, sobrang galit ni Donkey Kong sa kanya na parang wala namang dahilan kasi ngayon si Mario at Peach na ang napapansin. Napakasubtal nito sa pelikula kaya hindi ito napansin ng marami. Tanging mga matatanda lang na nakaranas ng ganitong sitwasyon ang nakapansin. Ang eksena ng pamilya. Sa unang tingin, ang eksena ng hapunan kasama si Mario ay mukhang normal lang. Nakakatawa pa nga ito para sa mga bata. Pero ang napansin lang ng mga matatanda ay hindi lang ito basta simpleng pagtitipon ng pamilya, kundi isa itong malupit na paghusga kay Mario. Kung makikinig kayo, maririnig ninyo na puro panunokso at kritisismo lang ang sinasabi nila na hindi naman talaga maganda o positibo para matulungan si Mario. Parang gusto lang talaga nilang ipahiya siya. Maging ang ama ni Mario ay hindi naniniwalang may mararating siya. Ang pinakamasakit pa, timitiis lang ni Mario na parang sanay na siyang pagtawanan at alipustain araw-araw. Kaya sa eksenang ito, ipinakita lang sa atin na talagang toxic ang samahan sa loob ng pamilya ni Mario. Malungkot na tinanggap ni Mario na parang normal lang ito. Wala siyang ibang sumusuporta sa kanya kundi ang kapatid niyang si Luigi. Talagang madilim ang temang ito, pero totoo rin at tanging mga matatanda lang ang nakakaintindi nito. Negosyo ni Mario. Sa simula ng pelikula, makikita na gusto ni Mario magnegosyo kasama ang kapatid para maging pinakamahusay na mga tubero sa lungsod. Sa totoo lang, yun lang talagang alam nilang gawin. Pero sa kasamaang palad, nabigo ang kanilang negosyo. Walang halaga kahit nagsikap at nagpakita sila ng dedikasyon para bigyan sila ng mga tao ng pagkakataon. At kung isa ka sa mga taong nagtangkang magnegosyo sa totoong buhay, malamang ay nabigo ka rin. Para sa mga bata, parang kwento lang ito ni Mario at yun na yun. Pero para sa mga matatanda na naranasan na ito, mas malalim ang ibig sabihin ng eksenang ito. Sa totoong buhay, kakaunti lang ang mga negosyo na talagang nagtatagumpay. At syempre, ito ay isang bagay na hindi maintindihan ng isang bata. Isang mensahe at ideya ito na tanging mga matatanda lang ang nakapansin. Mga referensiya at detalye na napansin lang ng matatanda. Yung patalastas na ginamit nila para ipromote ang negosyo nila bilang mga tubero ay ginawa nila gamit ang tema ng mga patalastas noong dekada 80 at 90. Parang noong unang lumabas si Mario bilang tubero. At hindi lang mga patalastas o musika, marami mga reference sa mga laro noong mga panahong yon. Naalala nyo ba ang Duck Hunt? Malamang hindi. Pero baka ang tatay mo, oo. Noon, kakaiba talaga yon. I-connect mo ang isang plastic na baril sa Nintendo mo at kapag napaputok ka, lumalabas ito sa screen. Bago ito noon at tumatak talaga sa maraming tao. Sa pelikula, totoo, may iba pa. May references din sa laro. Ang aso ng babaeng milyonarya na lumabas sa simula ay based sa isa sa mga unang disenyo na naisip para sa aso ng Duck Hunt. Bukod sa aso, sa isang larawan sa pizzeria ay makikita rin natin ang pato mula sa laro. Isa pang laro mula 1,900 at 87 ang lumabas din sa pelikula. Ito ay Kid Icarus. Makikita si Mario na naglalaro ng larong ito matapos siyang mapagod sa lahat. Na hindi naman nagkataon lang. Dahil sa halip na lumabas ang screen ng game over, lumalabas ang isang teksto na nagsasabing, "I'm finished" o "Tapos na ako." Ipinapakita nito kung gaano kapagod ang pakiramdam ni Mario dahil parang walang nangyayaring tama para sa kanya. May alam pa ba kayong ibang reference na mga adulto lang ang nakapansin? I-comment ang sagot ninyo. Kita-kits sa susunod na video.